Alright guys, ito. Set up na natin. Lagyan na natin yung mga tanks natin dito, which is ito yung mga hinugasan natin kanina. So 18 pieces to, yung mga nandito. Ayan, kita nyo. So wala pang laman. Set up pa natin yung aeration system dito na naka-centralize. Mamaya gagawin natin, pakita ko sa inyo. Tapos yung mga filtration, yung lahat ng setup niyan. So diretso cycle na to guys. Ayan. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Yo, what's up? Sa magandang araw ulit sa inyo mga kapiskada. So for today's video guys, samahan nyo ako at magsisetup tayo ng urban farm setup at umargila tayo ng L300 na lalamove, no, para deliver yung mga metal rack natin. At eto guys, biyahe muna kami ngayon at medyo na late kami dahil nga sobrang traffic ng mga oras na yan. So pakita ko sa inyo kung ano yung mangyayari ngayong araw at kung paano ko gagawin yung project natin ngayon kina ma'am at sir. Alright, let's go! Bago nga tayo sumabak guys, pagdating natin sa area, ayan, kumain muna kami ng kasama ko. Bali, kasama ko nga pala si paring Fernan sa Miggy's Pet Shop, no? At eto, nung dumating na yung mga lalamove, binaba na namin isa-isa yung mga materyales, yung mga tanks, lahat ng mga accessories na dala namin. At para malinisan, so kung nakikita nyo dito guys, ito, marami tayong mga 15 gallons na nagkalat dyan. At isa-isa natin yan huhugasan bago natin i-setup dito. So pakita ko sa inyo guys yung area nila, ma'am at sir. Bali, ito nga pala guys is urban farm setup, which is nasa around mga 5 or more or less mga 10 square meters lang yung area. At ito, dumating na rin yung metal stand natin dito. At kung mapapansin nyo, ito, naggawa na sila dito ng para sa crayfish nila, no? Yung mismong area na yan is in-enclose na nila lahat. Alright? At dito nga guys, isa-isa ko nang hinugasan yung mga 15 gallon tanks natin. So napaka-importante niyan guys pag isi-setup natin to at ilalagay na natin doon sa ating mga rack. So kailangan hugasan muna natin para matanggal yung mga residue ng chemical ng mga silicone para safe sila. Dito nga pala guys, sinisimulan na ni paring Fernan ang pagbubuo ng piping, no, para sa centralization na gagawin natin. At yung mga tanks na nalinis natin, isa-isa na nating nilalagay dito sa mga metal rack para mamaya islalagyan na lang natin ng tubig. Nga pala guys, habang ginagawa ng kumpare ko yung piping para sa aeration, so nagsimula naman ako dito na mag-cut ng PVC pipe. Bali, yung PVC pipe na ginamit nga pala natin dito is size number 2. Binili na lang namin dyan yan sa hardware na malapit sa kanila para hindi na namin bipit-bitin, no? At kada putol naman ng mga PVC pipe na yan is around mga 5 to 6 inches lamang or depende na sa inyo kung gaano kalaki yung paglalagyan. And lahat yan is tatlo yung inabot na PVC. So uubusin natin yan and then mamaya huhugasan natin para matanggal yung mga amoy ng chemical. At ganun din, no, yung parang mga pinaglagarian natin para mas clean at mas maayos sila mamaya kapag nilagay na natin dun sa mga tank nila. Alright? Okay guys, ito, nasa 50% na tayo. So after natin matapos yung layout ng ating compressor dito, makikita nyo yan. So bubutasan natin mamaya para sa labasan ng hangin. So kasama ko yung pare ko, ito, geng parang Fernan. So kung malapit kayo sa Dasma, puntahan nyo lang yung shop niya, Miggy's Pet Shop. Lalagay ko sa screen yung kanyang page dyan, no, para sa mga inquiries nyo. Tapos ito na yung ating mga stand, yung ating mga aquarium. So hinugasan natin iba, prepare na lang natin dito, mamaya iayos natin. Tapos after nyan, butasan natin yung layout and ipapara na natin. So para makita na nila sa yung setup mamaya. Tapos cycle na tayo. Alright? At ito nga pala guys, nagsimula na rin ako after natin na maputo lahat ng ating mga PVC pipe. So hinugasan na natin isa-isa. So kung mapapansin nyo, ayan, pati loob guys, kinukuskus natin yan para safe yan pagka nilagay na natin sa mga aquarium. So dalawang hugas din yung ginawa natin dyan para masigurado natin na wala na talaga yung mga residue ng chemical or kahit anong dumi. So ayan, ito yung pangalawang banlaw na ginagawa ko. So marami-rami yan guys, medyo nakakapagod din yung araw na yan, pero okay kasi sulit naman din yung ating ginawa at nasatisfy naman natin sila ma'am at sir. Alright? By the way guys, ito, malapit na kami matapos at nakalaki na rin lahat ng ating mga PVC. So binubutasan na lang natin. At yun nga guys, sa mga gusto at nagpaplano mag-start ng urban farm setup, lahat tinatanggap natin yan kahit saang lugar kayo. So mag-PM lang kayo sa ating FB page or tumawag sa contact number na ilalagay ko dyan sa comment section. Alright guys, ito, setup na natin. Lagyan na natin yung mga tanks natin dito, which is ito yung mga hinugasan natin kanina. So 18 pieces to, yung mga nandito, ayan, kita nyo. So wala pang laman. Set up pa natin yung
aeration system dito na naka-centralize. Mamaya gagawin natin, pakita ko sa inyo. Tapos yung mga filtration, yung lahat ng setup niyan. So diretso cycle na to guys. Ayan. So kung makikita nyo, ganito yung trabaho natin dito. Halos pag pinagmasdan nyo, so naka-color code siya. Linis tingnan. Tapos mamaya pakita ko sa inyo pag may tubig na and then nag-run na yung filtration. Ganun din yung aeration natin dito na naka-centralize. Right? Ayan. So na-setup na natin. Maya tapusin na natin to. Alright guys, ayan. So nilalagyan muna natin ng konting tubig para i-level yung ating tanks dito. Alright, yung mga stand, no? Kasi hindi level yung pinaka-flooring nila, kaya kailangan malaman natin na maayos, no? Mailagay, no? Yung level ng water, kung mapapansin nyo, ayan, no? Hindi siya magka-level. So para maiwasan natin yung pagka-damage ng aquarium, no? Hindi mabasag. Dahil pag may load na yan, may tubig na siya, so yung pressure niyan pababa, may tendency na pumutok yung aquarium pag hindi naka-level yung tank natin. Kaya kailangan i-check nyo yan. Ayan, no? So hindi siya level. So ang gagawin natin, i-level natin, makikita natin dahil wala tayong dalang level bar. So ang base sa water na lang tayo nagbe-base, mas accurate din naman yan. Tapos kakailangan natin yung mga paanan nandyan. So etong dalawang rack na to is nalagyan na natin ng konting tubig. Tapos dito, ito pupunan pa natin. And then naka-prepare na yung ating mga gagamiting filters. Ayan. So ito pa yung mga ibang gamit natin pang cycle. Ayan. Tapos mamaya, ayan, sinisetup na nung kasama natin, si Paring Fernan. Tapos pag once na mailagay na lahat, i-setup na natin yung air hose dito. Ayan. Makita nyo yun, nakatutok dun sa ating mga tanks. So after nyan, dilayout na natin ng mga air hose and then buksan na natin yung air system natin. So after nyan, ma-load na lahat. Tapos re-refillan na lang natin ng water para ma-cycle na natin. 2 hours later. Alright guys, so na-setup na natin. So inabutan tayo ng gabi. So makikita nyo dito, kumpleto na yung ating aeration. So naka-centralize siya. Ayan, paikot. And then yung mga tank natin, nalagyan na natin ng tubig, no? Nag-start na tayo mag-cycle dito. Kung mapapansin nyo, meron na rin silang mga PVC, mga hides nila. And then nandyan na yung nagpa-function na rin yung mga filtration natin. Ayan. Meron na rin tayo nakabang para sa buried female. Ayan. Makikita nyo, meron na tayong isolation tank. So nag-run na rin sila. And then etong dalawa na to ay para sa mga materials na mga breeders natin. By the way, nandito pala tayo sa Marikina, no? So nagpa-setup sa atin sila ma'am at sir. Ayan. So pakita ko muna sa inyo yung setup. And then after 2 weeks na matapos natin ma-cycle na yung tubig dito, titest natin yung water gamit ang test kit. So gagamit tayo ng test kit dito. Papakita sa inyo kung paano yung tamang proseso ng paggamit ng test kit para malaman natin kung goods na yung parameters ng tubig natin na pwede siyang lagyan ng mga crayfish. And then after 2 weeks yun, babalik tayo para ilagay na lahat ng mga breeders natin. Ayan. So kung makikita nyo, ito yung simple setup ng urban farm setup. Ayan. So yung total tanks natin dito is 18 pieces. Then naka 3 layered stand sila. Tapos meron tayong mga divider dito para sa mga magbe-buried nila, no? And na-seminar na din natin sila ma'am. So next week babalik na lang tayo dito para sa distribution ng mga breeders dito at magre-release tayo dito next week. Alright, so sa mga nagpaplano at gustong magpa-setup ng ganitong klase ng setup like urban farm setup, pan setup, no? PM lang kayo sa ating FB page or tumawag kayo sa contact number na ilalagay ko dyan sa comment section. Ayan, maraming salamat sa inyo guys. At yun nga guys, after 2 weeks bumalik tayo para i-deliver yung mga materials na in-order nila ma'am. At syempre yung freebies dito sa ating urban farm setup. At after 2 weeks, eto na yung kinalabasan. Malinaw na lahat ng water at goods na lahat. Kung mapapansin nyo, nandiyan na rin yung ating mga crayfish. Na-acclimate na rin natin and na-test na rin yung water, which is okay na okay until now. So again guys, sa mga gusto at nagplano mag-alaga ng crayfish, mag-PM lang kayo or tumawag sa contact number na ilalagay ko sa comment section. Dahil ako mismo ang gagawa niyan kahit saang lugar po kayo, pwede ko kayong ocular bisitahin at makita at mabigyan ko kayo ng proposal kung ano yung mga plano nyong ipagawa regarding sa crayfish farming. At yun, kung bago ka pa lang sa channel ko at mahilig ka sa fish keeping content sa lahat ng pets na pwede nating alagaan, please like, share, and subscribe at click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Guys, marami pa tayong mga video na nakabang, so stay tuned. Maraming salamat sa inyo. Until the next vlog. Peace, let's go!